Ang Biblia ay hindi lamang isang gabay sa espiritualidad, ito rin ay isang manual para sa paglikha ng yaman at pamumuhay ng masagana. Ang video na ito ay magbubunyag ng nakatagong millionaire secrets sa Biblia na magbibigay sa iyo ng mga pananaw na alam ng mga modernong milyonaryo ngunit bihirang ibinabahagi. Ito ay ang mga nakatagong prinsipyo na nagbigay kapangyarihan sa mga tao upang yumaman mula pa noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Filipos 4:11. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Nagsisimula ang daan tungo sa kasaganaan kapag nagtitiwala kang ang Diyos ang pinakapinagmumulan ng lahat. Dapat nakaugat ang iyong paniniwala sa katiyakang nais ng Diyos na magtagumpay ka, hindi lamang mag-survive. Kapag niyakap mo ang kaisipang ito, magsisimula kang makakita ng mga bagong oportunidad para sa paglago at paraan upang paramihin ng mayroon ka. Kawikaan 10:4, ang tamad ay nagdudulot ng kahirapan, ngunit ang masipag ay nagdudulot ng yaman. Bihira ang kayamanang nakukuha sa swerte. Ito ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagsisikap at kasipagan. Ang Biblia ay nagtuturo ng halaga ng paggawa maging sa trabaho, negosyo o pamumuhunan. 1 Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang mahalagang bahagi dito ay ang pag-ibig sa pera at hindi ang pera mismo. Ang pera ay neutral, hindi masama o mabuti. Isa lamang itong kasangkapan na maaaring gamitin sa mabuting o makasariling paraan. Kung may negatibong asosasyon ka sa pera, maaaring hindi mo namamalayan na hinaharangan mo ang tagumpay sa pananalapi. Ang pagbabago ng kaisipan na ito ay nagpapahintulot sa iyo na makita ang pera bilang isang mapagkukunan na maaaring gamitin para sa kabutihan. Kolosas 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Itinataguyod ng talatang ito ang diwa ng kahusayan sa lahat ng gawain. Kapag ikaw ay nagtatrabaho ng may integridad at dedikasyon, inaakit mo ang pabor ng Diyos at mga oportunidad para sa pag-angat. Kawikaan 23:7, sapagkat kung ano ang iniisip ng isang tao sa kanyang puso, gayon din siya. Nagsisimula ang paglalakbay tungo sa tagumpay sa pananalapi sa iyong kaisipan. Hindi ito tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung paano mo iniisip ang tungkol sa pera. Binibigyang diin ng Biblia na ang mga iniisip ay humuhubog ng realidad. Kung naniniwala kang nais ng Diyos na magtagumpay ka, ang iyong mga kilos ay magpapantay sa paniniwalang iyon, nagbubukas ng daan para sa tagumpay sa pananalapi. 2 Korinto 9:8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Ang talatang ito ay naghihikayat sa atin na makawala mula sa kaisipan ng kakulangan patungo sa kaisipan ng kasaganaan. Ang kakayahan ng Diyos na magbigay ay walang hanggan at nais niya na ikaw ay magkaroon ng sapat upang matugunan ang iyong mga pangangailangan at magbigay ng maluwag. Ang paniniwalang ito sa kasaganaan ay mag-aakit ng mga oportunidad at magbubukas ng mga pinto na dati tila sarado. Lucas 16:10, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Kung tapat ka sa maliit na halaga ng pera, magagawa mong pangasiwaan ang mas malaking halaga. Ang prinsipyong ito ay umaabot sa lahat ng aspeto ng buhay, kabilang ang pag-unlad sa trabaho, paglago ng negosyo at personal na pananalapi.
Sinusubok ng Diyos ang iyong katapatan sa maliliit na bagay upang ihanda ka para sa mas malaking responsibilidad. Lucas 6:38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Ang pagiging mapagbigay ay isang banal na prinsipyo ng pagpaparami. Kapag nagbigay ka ng may galak, lumilikha ka ng isang siklo ng pagpapala na nagbibigay ng balik na higit sa iyong ibinigay. Ang pagiging bukas palad ay nagbubukas ng mga pinto, bumubuo ng mga relasyon at umaakit ng biyaya. Salmo 37:21, ang taong masama ay nangungutang pero hindi nagbabayad, ngunit ang taong matuwid ay naaawa at nagbibigay ng sagana. Ang pagbabayad ng utang ay nagbibigay puri sa Diyos, samantalang ang hindi paggawa nito ay nakasisira ng iyong patotoo. Magplano na bayaran ng mga utang simula sa may pinakamataas na interes at magsikap na maging walang utang. Binibigyang diin ng Biblia ang kasipagan at pagsusumikap bilang mga susi sa tagumpay. Kawikaan 11:25, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Ang prinsipyong ito ay lumalampas sa pinansyal na aspeto. Ang pagiging mapagbigay sa iyong oras, kasanayan at mga mapagkukunan ay hahantong sa kasaganaan sa bawat aspeto ng iyong buhay. Isa ito sa mga sikreto na sinusunod ng maraming mayayamang individual kahit hindi nila hayagang ikinakabit sa mga prinsipyo ng Biblia. Maraming tao ang naniniwala na ang pagbibigay ay nagpapabawas sa yaman, ngunit itinuturo ng Biblia na ang pagbibigay ay isa sa pinakamakapangyarihang prinsipyo para sa pagtaas nito. Mateo 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa pera. Hindi nais ng Diyos na maging alipin ka ng pera, kundi gamitin ito ng may karunungan. Sa pamamagitan ng pag-aayon ng iyong mga layunin sa pananalapi sa layunin ng Diyos, magkakaroon ka ng kalayaan at kaliwanagan sa iyong mga desisyon sa pananalapi. Ang pagbabago ng pananaw na ito ay tumutulong sa iyo na malampasan ang maling paniniwalang ang pera ay masama o mabuti lamang. Mateo 25:14-30 ang talinghaga ng mga talento. Sa talinghagang ito, binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng matalinong pamamahala ng mga mapagkukunan. Nagbigay ang Panginoon ng iba't ibang halaga ng talento sa 3 lingkod. Ang dalawa ay pinarami ang kanilang mga talento habang ang isa ay ibinaon lamang ito. Pinuri ng Panginoon ang dalawa na pinarami ang kanilang mga mapagkukunan, ngunit sinaway ang isa na walang ginawa sa ibinigay sa kanya. Malinaw ang aral dito. Pinaparangalan ng Diyos ang mga nagpaparami ng kanilang mga mapagkukunan. Kawikaan 27:23, mga hayop mo ay iyong alagaan at bantayang mabuti ang iyong kawan. Sa panahong biblikal, ang mga kawan ay kumakatawan sa yaman. Ang kawikaan na ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagbabantay sa iyong mga mapagkukunan, maging ito man ay ipon, pamumuhunan o kita mula sa negosyo. Sa pamamagitan ng regular na pagsusuri ng iyong kalagayang pinansyal, sinisiguro mong walang nasasayang at handa ka sa anumang hindi inaasahang hamon. Malakias 3:10. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Ang pagbibigay ng ikapo ay hindi lamang isang relihiyosong tungkulin. Ito ay isang prinsipyong pinansyal na nagpapagana ng mga pagpapala. Kapag ibinigay mo ang unang 10% ng iyong kita sa Diyos, nangangako siya na pagpapalain ang natitirang 70%. Ang gawaing ito ng pagsunod ay nagpapakita ng pagtitiwala mo sa Diyos bilang iyong tagapagbigay. Kawikaan 21:20,
Ang taong marunong ay pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan, ngunit ang mangmang winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Tinuturo ng Biblia ang kahalagahan ng pag-iipon at pagtabi ng mga mapagkukunan. Ang mga matatalino ay nag-iipon para sa mga pangangailangan at oportunidad sa hinaharap, habang ang mga hangal ay ginugugol lahat ng kanilang kita. Ang pagkakaroon ng ugali ng pag-iipon ay tumutulong sa iyo na maging handa para sa parehong mga emergency at oportunidad sa pamumuhunan. Ecclesiastes 11:2. Ilagay mo ang pera mo sa iba't ibang negosyo dahil hindi mo alam kung anong kalamidad ang darating dito sa mundo. Ang talatang ito ay tungkol sa diversification. Ang pagpapalaganap ng iyong pamumuhunan sa iba't ibang assets ay nagpapababa ng panganib at sinisigurado na hindi ka umaasa lamang sa isang pinagmumulan ng kita. Kawikaan 6:6-8. Kayong mga tamad, tingnan ninyo at pag-aralan ang pamumuhay ng mga langgam upang matuto kayo sa kanila. Kahit na walang namumuno at naguutos sa kanila, nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan, upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Ang halimbawa ng langgam ay nagtuturo ng kahalagahan ng paghahanda para sa hinaharap sa pamamagitan ng patuloy na pag-iipon at matalinong pag-i-invest. Sa pagsunod sa modelong ito, bumubuo ka ng matatag na pundasyon sa pananalapi. Kawikaan 22:7. Ang mahihirap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mayayaman at ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Itinuturo ng Biblia na ang pangungutang ay nagiging dahilan upang maging alipin ka ng nagpapautang. Bagaman ang ilang utang ay maaaring gamitin para sa negosyo o pamumuhunan sa real estate, kailangan maging maingat at masinop sa paghawak nito. Sikapin kong bayaran agad ang utang upang mapanatili ang kalayaang pinansyal. Roma 13:8. Huwag kayong mananatiling may utang kaninuman maliban sa utang ng pagmamahalan, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang talatang ito ay humihikayat sa mga mananampalataya na iwasan ang pagkakaroon ng hindi nababayarang utang. Ang pagbabayad ng utang ay hindi lamang isang estratehiyang pinansyal, kundi isang utos mula sa Biblia upang maiwasan ang mga pasaning pinansyal. Mateo 6:11-21. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa na sinisira ng mga insekto at kinakalawang, kundi mag-impok ng kayamanan sa langit, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Bagaman ang pagbuo ng yaman ay isang biblikal na prinsipyo, hindi ito dapat gawing idolo. Itugma ang iyong layunin sa mga eternal na mithiin ng Diyos. Kawikaan 13:22. Ang isang mabuting tao ay nag-iiwan ng pamana para sa mga anak ng kanyang mga anak. Binibigyang diin ng Biblia ang kahalagahan ng pamana, parehong pinansyal at espiritual. Ang pagbuo ng kayamanang pangsalinlahi ay nangangailangan ng matalinong pamumuhunan, pagtitipid at pagtuturo ng mga prinsipyong pinansyal ng Biblia sa iyong mga anak. Filipos 4:12-13. Alam ko kung paano mamuhay ng may kasalatan at sa kasaganaan. Natutunan kong masiyahan sa lahat ng kalagayan. Lahat ng ito ay kaya kong gawin sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Ang kasiyahan ay hindi nangangahulugang mag-settle sa kaunti, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa anumang estado ng buhay. Mateo 6:31-33. Kaya't huwag kayong mabalisa, sinasabing, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat ang mga pagano ay naghahanap ng lahat ng mga bagay na ito. Ang inyong Ama sa langit ay alam na kailangan ninyo ang mga ito, ngunit unahin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Santiago 1-4. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Ang pagtitiis at pagpapasensya ay mahahalagang bahagi ng pagbuo ng yaman.
Ang agarang resulta ay bihirang mangyari, ngunit ang tuloy-tuloy na progreso na ginagabayan ng mga prinsipyo ng Biblia ay humahantong sa matibay na kasaganaan. Ecclesiastes 4:2 ay mas mabuti kaysa sa isa sapagkat sila ay may magandang gantimpala sa kanilang trabaho. Ang pagbuo ng kayamanan ay bihirang natatamo ng mag-isa. Ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba ay maaaring mag-multiply ng iyong mga pagsusumikap at yaman. Ang mga sikreto sa yaman ng Biblia ay hindi lamang tungkol sa pag-iipon ng kayamanan. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang buhay na puno ng kasaganaan, kabutihang loob at katuparan na naaayon sa layunin ng Diyos. Ang hangarin ng Diyos ay hindi lamang para ikaw ay magtagumpay sa pananalapi, kundi gamitin ang tagumpay na iyon upang magdulot ng positibong epekto sa iba. Kapag inilapat mo ang mga prinsipyong ito, makakamtan mo hindi lamang ang kalayaan sa pinansyal, kundi pati na rin ang espiritual na paglago, kapayapaan at kagalakan. Ngayon, pumikit ka at manalangin. Makapangyarihang Ama, lumalapit ako sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat. Humihingi ng iyong karunungan at gabay. Salamat sa pagpapakita ng mga sikreto ng kayamanan sa pamamagitan ng iyong salita na nagtuturo sa amin kung paano maging mabuting katiwala ng mga yamang ipinagkaloob mo sa amin. Baguhin mo ang aking isipan upang ito ay umayon sa iyong mga prinsipyo ng kasaganaan. Tulungan mo akong pamahalaan ang aking pananalapi ng may katapatan, pananampalataya at layunin. Hinihiling ko ang karunungan sa bawat desisyon sa pananalapi na aking gagawin. Alisin mo ang takot o pagkabalisa tungkol sa pangangailangan at palitan ito ng pananampalataya sa iyong mga pangako. Turuan mo akong maging kontento at malaya mula sa pag-ibig sa pera, na nalalaman na ang tunay na kayamanan ay nasa pagsunod sa iyo. Pagpalain mo ang gawa ng aking mga kamay at nawa ang mga yamang aking pinamamahalaan ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Habang inilalapat ko ang mga prinsipyo ng Biblia, maranasan ko sana ang mga biyayang higit pa sa aking inaasahan o naiisip. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen.